Sa halip na ipunin ng bonus raw na natatanggap tuwing Pasko, madalas nauubos lamang daw sa kabi-kabilang paggastos at pag-shopping. Abay, paano nga ba dapat gastusin ang inyong Christmas bonus, maging yung inyong mga matatanggap na aginaldo? Pakinggan natin ang payo ng isang eksperto sa report ni Lay Alves. Ano ang gagawin mo sa Christmas bonus mo? I wanna buy expensive perfume for myself. Mag-out of town kami kasi lalabas ko yung baby ko tsaka yung mama ko. Pang-aginaldo sa mga inaanak. Titipid, hatiin. Vacation for my wife. And bonus is sky's the limit talaga kasi para yan extra ngayon eh. Sa lahat ng aming tinanong, ilan lang nagsabing magtatabi sila ng bahagi ng kanilang Christmas bonus. We treat it really as part of the Christmas spirit that we have to spend it. Majority, I'm not saying all Filipinos. So I think this is the best time to also reward ourselves for our hard work. So that's one way to spend your Christmas money. But wag naman po yung parang nag-splurge na lang. Payo ng life at financial coach na si Kristan, kung maaari, ipunin sa bangko ang buo o kalahati ng Christmas bonus at 13th month pay mo. Kung hindi naman kaya, magtabi kahit man lang 20% nito. Pwede rin itong ipang negosyo. Sa ganitong paraan, pwede pang lumago ang bonus mo sa halip na maubos lang sa isang iglap. In the bank, actually, there are a lot of products already that we can explore, like time deposits. We have variable investments. One of the things that they can invest on is yung insurance. Yung Christmas bonus mo o yung 13th month pay mo, pwedeng yun na yung pambayad mo sa annual premium mo. Kung may gusto namang bilhin, subukang maghintay pagkatapos ng Pasko dahil karaniwang nagbabagsak presyo ang mga tindahan dahil sa paggaba ng demand. Pag-isipan din kung ano ang bibilhin. Halimbawa, sa halip na gadget na mabilis mag-depreciate o bumaba ang halaga, pwedeng bumili ng alahas na tumataas ang value. Sa mga bata naman na makakatanggap ng aginaldo, pwedeng ipunin sa bangko kahit man lang bahagi nito. Ang ilang bangko may savings account para sa mga bata. It's very important that at a very young age, we already instill in our children the value of saving. Pero dahil ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, magiging mas makabuluhan ang okasyong ito kung ibabahagi sa mga nangangailangan ang natanggap mong biyaya. Sa halip na todo-todong shopping, pwedeng mag-donate o mag-organize ng salo-salo para sa ating kapwa na nangangailangan ng kalinga. Lay Alves, GMA News.